Kamusta mga ka-meditates? Ngayon ay special report muna tayo sa YouTube. So, sabi ni Lord, maraming special report si Lord. So, break muna tayo sa uranology. So, marami pa yan. So, sa July, buong July, extended yung uranology natin until the month of July. Buong July ito. And then, special report na naman pagdating sa dulo ng July. So, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako na hindi ka nagmaliw, hindi ka nagsawa na kami ay patnubayan at gabayan. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Gabayan mo kami, Panginoon, sa kung ano man ang nais niyo pong gawin para sa akin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ating Diyos. Amen. Ngayon ay pag-usapan natin ano ba ang mga bagay-bagay na nais na masabihin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay. Una sa lahat, the Lord has a message for those widowed, yung mga nabalo na, and yung mga taong malapit nang mawala sa mundong ito. Or magiging kaluluwa na lang ulit sila. So, ito yung mga bidin ng Lord sa akin. So, sabi nga ni Lord, as of this year, they were 20%. Sorry, sabi ni Lord ngayon, hindi pala 20%. It's only 20 people who went to heaven as of January to June of 2024. It's not 20%, ha? It's 20 people who died that went to heaven. So, mangiyak-ngiyak ang Diyos sa sinabi niyang yon today. Ilan ba namatay ngayon? I'm pretty curious. So, ilan ba ang nawala ngayon? So, let's have a quick Google count. So, as of, tingnan ko. Let's see. Okay, so, tingnan ko. Okay, let's see. So, deaths of this year according to worldometer.com. So, syempre, hindi naman ito, may mga konting mali siguro. But as of this year, so, they were 28,752,050 people. So, only 20 out of the 28 million have gone to heaven. Sabi ni Lord, that is saddening. Biruin mo, as of this year, there were 28 million na namatay. May 28 million na namatay, tapos hindi nga 20%, it's 20 who went to heaven. So, nako, kakatakot. Pati ako ngayon, kinilabutan. Sabi ko, ano na ba tayo? For the Christian churches today, ano na ba tayo? Are we doing the right thing? The Lord said, a lot of abandoned places in heaven. Sabi nila, how are we doing so far in the gospel? How does the saint grow already? Sabi sa akin ni Lord. I mean, sino matutuwa niyan? Noong una nga, akala ko nga, sana nga 20% narinig ko sa kay Lord ngayon. Hindi, 20 lang talaga. From January to June of 2024. 20 lang ang napunta sa langit.
in 2023, they were 15%. Now, everything is almost back to normal and you're giving the Lord 20 people out of a lot. Sabi ni Lord, sige, ilan ba yung pinapanganak ng Lord? Tingin nga nun. So, as of this year, so they were 8 billion people. They were 63,544,000, well, 400 people na nanganganak. So, I mean, out of the 63 million souls that were born this year, ano plano natin sa kanila, mga kapatid sa Panginoon? Gusto ba na, kunwari, may kamag-anak kang mamamatay. Tapos, sureball sa impyerno pupunta. Kaya nga naalala nyo ba yung diniscuss ko nung malapit na mamatay, yung mga terminal? Kaya nga, ganun siya kadesperado. Ang sarap sana pahinga ng 20%, hindi 20 lang talaga. Ano ba nangyari? Sabi ni Lord, ito, kwentuhan ko na lang kayo. Ito na yung resulta ng modernization of the gospel. Kaya nga sabi ni Lord, wala namang masamang magsimba, pero kung sinasabi ni Lord, kung ito lang naman ang aabutan mo sa simbahan, wag na lang din magsimba. Gagawa-gawa ka nga sa Panginoon. Kunwari, magmi-ministry ka nga naman. Hindi kailangan ni Lord ng mga ministry mo sa simbahan. Sa totoo lang, the church is just a playground for what are you going to do outside the church. So, kung puro playground lang din ang Christianity mo, malamang nga siguro, pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Sa impyerno ang magiging playground mo. Bakit? Anong ginawa nung ministry sa'yo? Hindi mo naman pala ginagawa lahat ng natutunan mo sa ministry mo paglabas sa simbahan. Bawa, ministry mo is ushering. Dapat you're trained to welcome people. Ayun. So bakit parang ano ba nangyari sa atin? Ano ba ang ating inabutan? So, simba kayo ng simbahan, sipag nyo sa simbahan, sabi ni Lord, passionate kayo sa simbahan, pero lahat naman nung ginawa nyo sa simbahan, hindi nyo naman magawa paglabas. So, it's a multiple dilemma. Dadalin mo yung magsisimba ka, tapos pagdating sa simbahan, di naman nila ma-apply yung wala naman nangyayari doon sa sinasabi nila. Wala namang nangyayari, wala namang resulta. Ito na nga yung sinasabi ko na bakit ba kayo nagsisimba? Wala namang masama magsimba eh. Maganda naman yan kasi ginawa nga ng Diyos yung simbahan eh. Kaso nga lang ngayon, bakit ba kayo nagsisimba in the first place? Kaya nga sabi sa inyo, kung mali naman yung motives nyo, mali naman yung idea nyo, sayang yung time, sayang yung tagpo. Luluwas kayo, magsasayang kayo ng 5 oras nyo nga. Magbibihis kayo, magsisimba kayo, tapos pag uwi, wala na naman.
Pag-uwi, reset. Kasi pupunta kayo para feeling nyo malinis kayo. Hindi, I feel blessed. Ha? Di ko kailangan ng feel blessed nyo. Kailangan ko yung mga pag-aano na ma-bless naman dahil sa inyo. Hindi, ito na nga. Pupunta tayo sa mga malapit ng mamatay. Surrender unto the Lord. Pinaparinig sa akin ni Lord, hell is overcrowded now. Satan is feasting there. You want to be there? Christians are not exempted unto this one. Satan has more reason to feast those Christians that will go to hell. Do you want to be included there? Do you want your relatives to be included there as well? Eto, sige, discuss ko yung susunod. Yung baptism daw, kailangan ba yun? Isang baptism lang naman ang kailangan ni Lord. There is only one, the baptism of confirmation. Yung pagbaptize ng simbahan or ng leader na you're baptized into the Lord, it must be submerged. Yes, it is required. Yun lang ang kailangan niya. Pero paano kung near death na? Ibubuhos mo pa ba yung tubig doon sa malapit na maging bangkay? No. Pag kaya pa, pag malakas pa, go, do it. Pero pagka kunwari near death na nga, no. The Lord only needs genuine surrender. I hope after this Tuesday, sabi ni Lord, mag-improve man lang kahit maging 100 man lang yung pumunta from July to December. Kita mo, ganyan nakadesperado ang Diyos. Dati 5%, 15%. Ngayon, 2024, 20. I hope, sabi ni Lord, ngayon, maging 100 naman. Kita mo, gaano kadesperado ang Diyos sa mga taong pupunta sa langit. Kaya kahit mga last conversion na lang, sige na, okay na. Wala akong matubos sa mga tupa ko. I create souls, I create humans to fill the land. Takot pa kayo ma-overcrowded? Sige. Kung dumami man kayo ng dumami, okay, fine. I will terraform a planet na suitable living din sa may adjacent na distance from the sun, from a star na hindi malayo. Sige. Kung feeling nyo mag-overpopulate kayo, sige, I will create another place. I will create another inhabitants for you. Gagawa ko, sige. Sumunod lang kayo sa akin. So, ayun. Baptism. Bakit nga ba importante yung baptism? It is because this is not for the Lord but it is for the devil. Baptism is important for the devil to see that, eto, nagbagong buhay na to si kapatid. Nagbago na ito. That is for the devil to see. It's not for the Lord. That's the reason baptism was there. So, yun lang naman yun. Yun yung idea ng baptism. So, that's why it is required. It is good to do it, but it is not that's required it is not required as to the sinner's prayer. Bakit yan? Ang dami naman ng sinner's prayer, pero bakit kabuti yung napunta sa langit? Sinner's prayer lang naman may corresponding action yun dun sa mga may kakayanan pang gumawa. May corresponding action at sanctification yung sinner's prayer. Ang sinner's prayer lang, mag-a-apply lang yan sa mga malapit ng mamatay. Kaya nga ang video na to para sa kanila. Okay, ABC of salvation. Actually, hindi nga ABC to
It's actually CAB. Confess that you are a sinner. Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And believe in the power of His name that will save from the gates of hell. Hindi siya ABC, it's CAB. So, okay. Sa mga walang idea, sa mga nakikinig siguro na may walang idea kung paano yung sinner's prayer, unahin nyo muna yung confess na, kailangan nyo talagang mapaamin na, kailangan nyo talaga na ma-realize niya na, kailangan ko nga ng Diyos. Kasi, hindi pwedeng accept Jesus Christ as Savior kung hindi naman niya ina-acknowledge sa sarili niya na makasalanan siya. That's pretty useless. Pero kung ito na nga, na-convince nyo na, oo, kailangan ko si Lord Jesus Christ as personal Savior. Here is your sinner's prayer guide. Listen very well. Lord Jesus, thank you for everything. Ayan, magsimula kayo sa pasasalamat. Thank you for your mercy. Thank you for your kindness. Lord, I confess all of my sins, Panginoon. I surrender everything to you. Take note, susunod ito. Lord, I confess my sins, Panginoon, and I surrender everything to you. Ito na yung kasunod. This is the most important. Lord Jesus, I accept your power of salvation that you did on the cross of Calvary. Kahit iba nyo yung word, Lord, tinatanggap ko ang kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa akin mula noong namatay at nabuhay ka muli. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa mga walang idea sa sinner's prayer, I gave you the guide. So, wala na kayong excuse on that one. So, hindi pwedeng accept agad. Dapat confess muna, maamin muna nila na mali sila. Parang this is very unusual, no? This is a current events video, pero nagdi-discuss ako ng sinner's prayer. Man, that's how desperate the Lord is. So, sa Book of Life, tinignan niya, puro red. Kasi pagka red yung pangalan, sa impyerno pupunta yon. Pag binuksan ng Diyos ang libro ng buhay, pag puro red, sa impyerno yon. Pag white yung ink, yun lang yung pupunta sa langit. Pag buklat ng libro, puro red. Ano ba yung nasaanan, Lord? Puro red. Sabi sa akin, kahit naman 2023, puro red. Although mas marami-rami lang noong 2023. So, tinanong ako ni Lord, bakit ganon? Lumuwag naman nung nagpandemya, marami-rami namang naging good boy or good girl. Noong 2024, nung back to normal, back to delinquency ba ulit? Back to Alcatraz ba tayo? Back to sinner's ways ba tayo? So, ayun. Bakit nga ba ang daming sumasablay? Alam niyo, napakasimple lang naman na sagot eh. Hindi naman kailangan ng maraming jeche-bureche dyan sa tanong na yan. Ba't ang dami sumasablay? Marami namang talagang di nagseseryoso kay Lord. Yun yung sagot, sabi ni Lord sa akin. Marami daw hindi naman seryoso. Kita mo mga Kristiyano nga, kahit nga i-share si Lord Jesus Christ, di nila magawa eh. Mamuhay na nga lang na naaayon sa gusto niya, hindi nyo na nga magawa yan eh. Paano pa kaya yung mag-share na kayo ng about kay Lord Jesus? Ayan, yung i-repel kayo ng mundo. Di mo naman trabaho yun eh. Di naman trabaho ng mga Kristiyano na mamuhay sa mundong ito. It is not your main role. It is only your secondary role. Your main role as a Christian is to represent heavenly life on earth. To represent what Satan cannot inherit anymore. So, the Lord's being honest, this message for today is not fun. I don't also see myself having fun with this sermon. I'll be honest with you. The Lord does not see Himself being happy with this one. Kasi, sabi niya, pag binuklat ko yung libro ngayon, 2024, kasi per year yan eh. Syempre, parang diary din.
year 2023, 2024, ganon. Noong 2024, nung binuklat niya, yun nga, puro red. Tapos, kailangan ba mabaptize? If you have the luxury, if you have the strength, do it. Do baptize for the devil to know that you are already in the faith. Pero sabi ni Lord, pabaptize nga kayo. Ganun pa rin. So, wala pa rin. Wala pa rin kwenta yung baptism. Magkakaroon lang ng effect ang baptism kung ikaw ay nagsisimula na mamuhay na naaayon sa Kanya. So, kailangan mang umulit? Well, it's an option, pero hindi na siya as necessary as living the life that the Lord is required. So, I hope. Be safe, everyone. So, I have taught you the sinner's prayer. I hope you could say it for those people who are near their death. Para doon naman sa mga alagad ng Diyos na nagseseryoso, ipagdasal nyo daw kung sino ang malapit ng mamatay. Pwede nyo na pong ipagdasal kay Lord yon. Ngayon, sana, sinasabi ng Lord, pagdasal nyo naman kung sino yung malapit ng mamatay. Para kahit paano, ayusin nyo na yung mga problema nyo sa kanila at masyaran nyo na sila ng gospel. Kasi, the Lord is in despair of people that will go to heaven. Kahit rumors na lang, kahit yung mga ali-aligid na lang sa langit. Kasi mas masaya si Lord na makakita ng mga taong umaali-aligid sa kaharian niya kaysa sa mga taong nagsisiksikan na nga sa overcrowded na nga, noon ka pa pupunta. Sabi ni Lord, kahit wala kang tirahan, basta nandun ka, okay na yan. Kasi total naman, di ka naman mapapagod, di mo naman talaga kailangan matulog. Wala naman natutulog sa langit eh. Wala rin naliligo sa langit. Kasi di naman nila kailangan magpabango kasi lahat naman nandun mabango. Marami kayong pupuntahan doon. Sabi ni Lord sa akin, yung mga si Abraham nga, sabi ni Lord sa akin, hindi pa rin daw nila nalibot yung buong langit eh. Sabi nga ni Abraham sa akin, nako anak, ang daming magagandang bahay dito sa langit. Wala naman nakatira. Ang daming mga syudad, maraming mga rural places, maraming urban places na wala namang tao. Kaya nga, may mga times nga, sabi ni Abraham, pag naglakad ako, ay kami lang. Wala akong makitang ibang tao. Yun na nga, sabi ni Lord, gano'n na siya ka-desperado ngayon, to be honest with you. Like I said, this is not a fun sermon to make. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.